Good morning po. So as we can see, madilim-dilim pa ng konti. So, kaputok pa lang po ang araw. Sabi nila, kaputok ang araw. Di ba? Isang kasabihan. So, I just want to share something. Hindi naman ganun kahaba, pero yeah, yesterday, or the other day, nawala po yung isang aso namin. At tanghali, nawala. Tapos, I just discovered that she got lost bandang gabi na po. So, so kahapon, punong-puno po ako ng worry. Tapos meron din pong yes, kasi paano siya natulog nung nakaraang gabi. Dahil nga po malamig nung gabing yun. At syempre, iniisip ko kung ano, baka may ano nangyari. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, kagabi po, to make the long story short, kagabi rin po, after mahigit isang araw siyang nawawala, ay may nagsabi po na nandoon po siya sa may bandang school. Hindi ko pa po sigurado kung siya yon, pero sabi, tignan mo lang, baka wala namang mawawala kung i-check mo kung siya ngayon. Siya nga po yon. At ngayon po nakauwi na po yung aso. Ano po ang lesson dito? Again, ang Panginoon bumulong. Sabi niya, anak, in everything there's a lesson that I want to share sa'yo. And yun, sabi niya, ang lesson dito, according na rin sa Panginoong Jesus, ay laging magtiwala sa Kanya. At saka talagang naalala ko si Thomas, dahil sabi niya, hanggat hindi ko nakikita ang Panginoon, kasi sinabi sa kanya ng mga disciples, that Jesus rose from the dead. And during the meeting, na nagpakita ang Panginoon, wala po siya. Okay, at the following week, nandun na po si Thomas, present na po siya, at dumating si Jesus, di ba? At kasi prior to that, sabi sa kanya, nabuhay ang Panginoon, ganun-ganon. Sabi niya, unless makita ko siyang buhay at maidaiti ko o mailagay ko, maidaiti, ibig sabihin mailagay ko ang aking mga kamay doon sa mga pinagpakuan sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran, I will never ever believe. Sabi niya, mga sinasabi niyo. Pero the following week, nagpakita siya. Sabi niya, Thomas, halika rito. Eto ako. Sabi ni Thomas, isa sa pinakamagandang nasabi sa buong Biblia, nabanggit ni Thomas, my Lord and my God. So si Jesus po ay Diyos. He is God na nagkatawang tao. Okay? Siya ay Diyos, naging tao para tubusin ang buong mundo. At nagawa na po niya yung 2,000 years ago. Kaya sabi ni Thomas, my Lord and my God. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ko? Sinasabi ko sa iyo, mapalad ang mga naniniwala kahit ako'y hindi nila nakita. So ito po ang nangyari doon sa aso. Sabi ko, naku, baka napaano yung aso ko, baka dumating pa sa point na baka wala na siya, baka kinatay or kinain, you know what, yung mga tipong manginginom, mga mga ganyan, no? Pero ang Panginoon may tinuturo talaga. Kahit ano pa yung sitwasyon. At saka ano pa man yan, magtiwala tayo sa Kanya. At lalo pong magiging activated ang faith natin kapag yung maski hindi mo alam yung nangyayari. Maski hindi mo alam yung nangyayari, tayo po ay nagtitiwala po sa Kanya. Okay? Nagtitiwala tayo na tayo po ay Kanyang iproprotect, gagabayan, di ba? Hindi na tayo pababayaan kahit kailan. Dahil si Jesus, siya po may control ng lahat. Tayo wala naman po tayong control sa kahit na ano paman. Ang tanging magagawa lang po natin is to control our ABCs, no? Ano ba yung ABCs natin? Attitude, behavior, and character. Yung tatlong yun, no? Kaya po. Pero right after that, wala naman na pong binabanggit na kahit na ano na pwede nating i-control sa mga sarili po natin. Dahil tayo po ay talagang dinesign ng Panginoon. I believe, kasama po sa disenyo ni Kristo sa atin ay yung magtiwala tayo sa Kanya. To always put our faith and trust in Him. Dahil nandyan po makikita kung nakaangkla nga ba tayo sa Kanyang biyaya. Biyayang hindi nawawala, biyayang hindi nauubos, no? Kaya lagi pong nandyan
At ang kabutihan ni Kristo Jesus, yan po ang ating pinanghahawakan sa bawat araw ng ating buhay. Maliit man na bagay yan, tungkol sa aso man yan or something, but makikita mo lahat ng bagay nagkakaugnay-ugnay sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mananampalataya po ay dinisenyo ni Kristo para tumiwala sa Kanya. Lahat naman po ng tao ginawa ng Panginoon nila lang niya. Pero once na naging mananampalataya ka, you were designed to put your trust, your full trust in the finished work of Christ. Perfect work sa cross. Perfect work ng pag-ibig, pagmamahal ng Diyos na sinampay makita, na hindi mo makikita sa kahit kaninong tao. Diba? Ang mga tao dito sa mundo, gusto nila, pinupuri sila, sikat sila. Gusto nila, pinupuri sila ng mga taong popular. Diba? Kung sino ang popular, yan ang gusto nila. Pero si Jesus Christ po, siya po ang the same yesterday, today, and forever. Kay Jesus, meron po tayong katiyakan. Kay Jesus, alam natin, hindi siya nagbabago. Kay Jesus, nandoon ang buhay na walang hanggan. Kaya, kailangan alam natin na kay Jesus lang po talaga ang forever. Yung iba, hinahanap nila sa tao ang katapatan, hinahanap nila sa tao ang unconditional love. Hindi ka pwedeng ibigin ng tao tulad ng pag-ibig sa iyo ni Kristo. Perfect love ang ibinigay ni Kristo sa atin at patuloy na ibinubuhos ang resulta ng kanyang finished work sa manifestasyon ng bawat blessing natin sa bawat araw. It's only a matter of knowing the truth, who you really are in Christ. At pag nalaman mo yan, congratulations. Dahil ikaw ay talagang nagtatamasa na ng tunay na kapayapaan na alam mo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi ka iiwan ni pababayaan sapagkat ang pag-ibig niya sa iyo ay laging nag-uumapaw dahil doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ang krus ng Kalbaryo, yan po ang basihan natin para masabi natin, mahal ako ng Diyos. Di ba? He first loved us by sending His Son to die on the cross for us. At ngayon, nagawa na po niyan. There's no reason. Ang ganda ng panahon ngayon. There's no reason for us to doubt the love, the care that He has for us. Kung hindi niya pinabayaan yung aso, hindi rin niya tayo pababayaan. Okay? Nakauwi yung aso, samantalang nandun na ako. Naku, baka kinating na yun. Baka wala na yun and all that. You know what? And the Lord taught me. The Lord teach me last night na magtiwala lang sa Kanya. Marami ako natutunan. Huwag mag-iisip ng negative. Sa negative, alam natin kung sinong nasa likod ng pakanang yan. Si Satanas. Gusto ni Satanas mag-isip tayo ng negative tungkol sa Diyos. Gusto ni Satanas pag-isipan natin Diyos ng mga negatibong mga bagay. Gusto ni Satanas alisin ang mga mata natin sa Panginoon. Pero hindi nagtagumpay ang diablo, pinakita niya. So, alam nyo, ang maganda po dyan, pag may mga nakikita tayo mga pangyayari o senaryo sa mga buhay natin na ganyan, lalong alam natin na dadagdagan yung faith natin. Lalong alam natin na tayo ay pinagpala. Lalong alam natin na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ni iiwan kahit kailan. Okay? Si Jesus ang sukatan. Si Jesus ang basihan kung bakit tayo mahal ng Diyos at patuloy na iibigin at pakamamahalin forever and ever. May forever ba? Yes. Na kay Jesus ang forever. Huwag mong hanapin sa tao ang kaligayahan mo. Huwag mong hanapin sa tao ang approval mo. Ang approval mo ay nasa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. When you say yes to the finished work of Christ, naniwala ka na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi ang mabubuting gawa mo, hindi ang relihiyon mo, at alam mo na si Jesucristo lamang ang tanging daan sa langit, congratulations. Dahil talagang nasa iyo na ang tunay na buhay na walang hanggan. Zoe kind of life that only Jesus can give. The abundant kind of life that only Jesus can give. Kahit kaninong tao. Nakalulungkot ang mga taong hinahanap nilang kanilang contentment sa mga bagay, hinahanap nilang kanilang approval sa mga tao. Kaya tayong mga mananampalataya, alam natin, kay Jesus lang lahat, nakatagpuan ang lahat ng yan. Salamat po sa inyong pagsama sa... Ang ganda po ng morning na ito. Napakaganda po ng... Salamat po sa pagsama niyo. God bless. Thank you.